Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for tonight's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So unahin nating pag-usapan itong inilabas po na post ng TVJ, kaugnay po ito ng isinampa nilang kaso laban po kay Anjo Eliana. So nagdesisyon na po ang Korte Suprema kaugnay po sa kasong isinampa dito kay Anjo. Ayun nga po dito, TVJ Production Inc. official statement on the court decision on the Anjo Eliana defamation case. Sabi nga dito sa apat po na statement na ilalabas ng TVJ, we welcome the court's decision as a definitive vindication of the integrity of Itbulaga, its hosts, and its management, and of the decades of trust that generations of viewers have placed in the program. The court's decision stands as a stern warning that social media cannot be used recklessly to destroy the rights of others. In some plaintiff, TVJ-PI, as the producer of the longest-running noontime variety show Eat Bulaga, has established through clear testimonial and documentary evidence that it has a veritable right to be protected and that defendants act which are violative thereof must be permanently restrained. While the court grants plaintiff TVJ-PI's application for permanent injunction to preserve its established corporate goodwill. Wherefore, premises considered judgment is hereby rendered in favor of plaintiff TVJ Production Inc. The complaint for a permanent injunction is hereby granted. Accordingly, defendant Anjo Eliana, his agent, representatives, and all persons acting in his behalf are permanently enjoined within the territorial jurisdiction of the National Capital Judicial Region from publishing, broadcasting, uttering, sharing, distributing, or re-uploading on TikTok Live, or any other social media or digital platform the defamatory statements which tend to diminish, dilute, or damage the goodwill and reputation of plaintiff TVJ Production Inc. And Eat Bulaga provided, however, that the protection is extended to Eat Bulaga's hosts exclusively insofar as injury to their reputation directly impacts and impairs the goodwill and brand equity of Eat Bulaga. Furthermore, defendant Anjo Eliana is ordered to pay plaintiff TVJ Production Inc. the following sums. So 1. Temporary damage in the amount of 1 million pesos for unquantifiable commercial injury sustained by plaintiff TVJ Production Inc. brand equity. Number 2, moral damages in the amount of 1 million pesos for the besmirched goodwill of plaintiff TVJ Production Inc. Number 3, exemplary damages in the amount of 1 million pesos by way of example of correction for the public good to deter the reckless use of social media platform to inflict commercial harm, and attorney's fees and cost of litigation in the amount of 500,000 pesos. All monetary awards shall earn legal interest at the rate of 6% per annum from finality of this decision until fully paid. So ordered in Chamber, Mandaluyong City, June 29, 2026. So kahapon to mga kadabarkads. So panalo po ang TVJ, pinaboran po ang TVJ Production sa sinampa po nilang kaso laban dito kay Anjo Eliana. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol naman po dito mga kadabarkads. Sa nabasa po natin kanina na kung saan ay nabatikos nga po si Bimbi dahil nga po sa pagsampay ng kanyang braso sa shoulder ni Raisa May. Ayon dito, habang marami ang kinikilig sa tambalang Raisa May Dizon at Bimbi Aquino, may isang bagay namang napapansin ngayon ng ilang netizen, lalo na ang fans nila. Sa ilang video at public appearances ng dalawa, may mga nagsasabing tila nagiging armrest daw po ni Bimbi si Raisa dahil madalas nitong ipatong ang kanyang braso sa balikat ng TV host.
Para sa iba, maaring wala namang masamang intensyon si Bimbi at posible ring sobrang komportable lang siya kay Riza lalo't matagal na silang magkakilala at nagkasama pa noong mga bata sila. Pero may ilang netizens na nagsabing hindi raw ito magandang tingnan. Ayon sa kanila, hindi lang nagsasalita daw si Riza pero nasasaktan yan. Sabi pa ng isa, ang gentleman ang dating. May isa ring nagsabi na hindi siya magandang tingnan, lalo na at napakalaki daw ni Bimbi at ang liit lang ni Riza. Naalala tuloy ng ilang fans ang paalala ni Chris Aquino sa anak ng bumisita ito sa Itbulaga na be a gentleman. Syempre hindi natin alam kung komportable ba talaga si Riza sa ganong gestures at wala rin siyang pahayag tungkol dito. Kaya iba't ibang opinion lang ito ng mga netizens base sa kanilang napansin. So wala naman po ako nakikitang mali dito mga Kadaver Gods. Ang cute nga nilang tingnan together siguro mga bashers lamang po yun ng #maybe. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa bagong segment or teleserye daw po nila Bimbi and Raisa Madison. So meron po kasi tayong nabasa mga Kadaver Gods na statement ukol dito sa malaking plano po ng creative team, creative head po ng Itbulaga na si Ma'am Jene Pere. Ayon nga po dito, ang big plan ni na TBJ or Tito Vic and Joey at ng creative head ng Itbulaga na si Jene Pere ay ang i-groom at bumuo ng isang bagong love team para kina Bimbi, Aquino at Raisa Madison. Dahil sa matinding hatak at pagpapakilig ng dalawa sa mga manonood, binansagan ng mga fans at netizen ang kanilang tambalan bilang Maybe at Ray Beam. Tapos, meron tayong nabasa dito mga Kataberkads na ganito. Plano ng pamunuan ng Itbulaga na gamitin ang formula ng sikat na tambalang Aldab ni na Alden Richards at Maine Mendoza noon. Nais silang ibalik ang tradisyonal na non-time kalyeserye or kiligserye sa pamagitan ni Bimbi at Raisa May upang mas lalo pang hatake ng atensyon ng mga manonood at pataasin ang ratings laban sa mga katunggaling programa. Ayon sa mga ulat, may nakalatag na ideya para sa isang bagong konsepto ng segment or teleserye para sa dalawa. So yun po yung magandang balita mga Kadaver Gods. Nalalatagan sila ng bagong segment and teleserye mga Kadaver Gods. Pag bagong segment, tsak patok po ito sa masa mga Kadaver Gods. And sana po'y i-reveal na yan ng creative head po ng programang Itbulaga na si Jene Pere dahil pagkakaguluhan na naman ito sa mundo po ng social media. Alam niyo naman po ang Itbulaga mga Kadaver Gods, lagi po silang nanggugulat sa mga bago nilang paandar at pasabog para po sa kanilang programa. So eto na kaya ang katapusan ng katapatan nilang programang It's Showtime. Iyan ang malalaman po natin sa mga susunod na araw. So paano mga Kadaver Gods, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.